Nag-usap kami. Sabi ko, Mr. President, ba't kayo natawag? Sabi niya, magpapile ako ng kaso ng libel. Naku! Diyan kay Trillanes. Sapagkat yung mga ginawa niyang paninira sa akin, sa aking kabiyak, mga anak, ay hindi ko na mapapalampas ito. Kailangan turuan na ng leksyon yan. Naku! Breaking news! Trillanes makukulong! Naku! Ito ang pinakamagandang balita po, Dinet. Oh, ano? Ito yung hinihintay natin. Matagal ko nang hinihintay ito, mga kaibigan. No? Sa wakas po, talagang mayroon po maghihimas rehas. Ha? Sigurado tayo yan, guys. Ha? Sigurado tayo dyan. Baka sa kulungan ito magpapasko. Kasi ang sinabi po ni Duterte, mga kaibigan, kailangan makulong to. Hindi lang po ito ordinaryong libel po ang ginawa niya, guys. Matindi po ang kanyang ginawa, mga kaibigan. Narinig nyo naman, di ba? Sa Quadcom. Hindi naman pwedeng gawin yun eh. Hindi naman niya pwedeng gawin yun sa isang resource person. Dahil wala kang hawak na ebidensya. Kaya po si Duterte, guys, sa Quadcom, biglang sumabog, biglang uminit ang ulo. Kasi nga, bawal ang kanyang ginawa eh. Unfair eh. Ang ginawa mo, Trililing, trial by publicity. Imbis na in aid of legislation, hindi. Talagang, sa totoo lang ito nagulat po ang lahat eh. Bakit biglang nagkaroon ng topic ng bank account eh. Ang pinag-uusapan sa Quadcom hearing na yon, patungkol lang po sa extrajudicial killings. Wala namang sinasabi na bank account. Pero bakit biglang siningit ang bank account? At hindi lang yun. Dinamay pa yung mga anak niya. Kaya ito guys ito swerte pa nga yan. Alam mo sa totoo lang mga kaibigan, ito po, prangkahan po tayo, no? Swerte pa nga yan si Trililing na yan eh. Alam nyo bakit guys? Dahil mabait po ang mga Duterte. Hindi patola. Kasi during his presidency po ni Duterte, mga kaibigan, walang ginawa yan yung Trililing na yan, kundi manira ng manira. Di ba? Napapanood nyo dati? Palaging nag-aaway yung dalawang yan. Kasi itong Trililing na to, walang ginawa kundi magkuda ng magkuda. Puro lang satsat. Ito yung kaso na pinapakalat niya ngayon, mga kaibigan, para kay Duterte po, yung pinapakalat niya ngayon laban kay Duterte. Alam niyo ba guys, 2016 pa yan. Hanggang ngayon, wala pong kaso si Duterte. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, ilang taon na yon? Ilang taon na nakalipas. Hindi pa rin siya kinasuhan, wala pa rin kaso si Duterte. Puro lang siya kuda, puro lang siya satsat, puro pananakot. Akala naman niya natatakot. Di ba? Kayo alam niyo yan eh. Na every time po na may gagawin si Duterte nung panahon ng Pangulo pa siya, yung Trililing na yan, number 1 yan sa naninira. Yan, kasama yan sila, yung Krappler, si Mareresa yan, magkakasama yan mga yan. Si Delilah yan, si Saba Queen, kasama yan. Sila Robredo, yan, si Kiko, yan. Yan yung mga mastermind na pinapabagsak talaga nila ang administrasyong Duterte, kasi lang hindi sila nagwagi. Sorry na po. Pero this time, mga kaibigan, wala na. Sabi ni Duterte, kailangan na talagang turuan ng leksyon yan. Kailangan na talagang matuto yan or masampulan. Kasi ayaw tumigil eh. Tama si Duterte guys eh. Kailangan na talaga siyang makulong eh. Kailangan masubukan o kailangan maranasan niya ang lupit ng mga Duterte, di ba? Yung hagupit po ng mga ng mga Duterte po, mga kaibigan. Kasi pag hindi talaga yan makulong or hindi yan kakasuhan, hindi yan titigil guys eh. Di ba? Hindi yan titigil. Ngayon nga, tinan mo, biglang nagpunta ng Quadcom. Ayos yun. So ito po mga kaibigan, ito papakita ko lang sa inyo guys, ang ating balita ngayong gabi. Si Trillanes po makukulong? Question mark? Nako, Pudinet. Paano siya makukulong, Pudinet? Nako.
Alam nyo guys, ito pong si Pangulong Duterte mga kaibigan, ha? Ito pong si Pangulong Duterte guys, swerte po yan si Trililing na yan. Swerte po si Trililing guys. Dahil mabait pa yan. Mabait pa yan si Pangulong Duterte mga kaibigan, sa totoo lang. Kasi kung salbahis yan si Duterte guys, si Tatay Digong, baka yung Trillanes na yan, wala na yan eh. Baka nakakulong na yan, no? Kasi si Duterte po mga kaibigan, sa totoo lang po, kung, di ba, lahat naman kayo naabutan nyo siya sa 2016, di ba? Napakabait talaga niya guys. Hindi niya pinapatulan yung mga bashers niya. Hindi niya pinapatulan yung mga detractors niya, yung katulad yung isang yung Trililing na yan. Hindi niya pinapatulan mga kaibigan. Hindi siya patula eh. Hinayaan lang niya kasi nga syempre pangulo siya. Meron siyang mas priority, no, na inuuna niya kasi as president. Hindi niya pinapatulan yan si Trililing na yan. Kasi wala namang ginawa yan dati guys, kundi panira lang ng panira ng administrasyon eh. Wala namang pinipili yan eh, yung si Trililing na yan. Di ba lahat na lang yata eh. Lahat na lang yata ang ginagawa ni Duterte para sa kanya mali. Diba? Lahat na lang yata ang ginagawa ni Duterte para sa kanya palpak eh. Walang tama sa kanya. Kaya ngayon mga kaibigan, ito po, ex-President Duterte to file libel cases against Trillanes. Magpa-file na po ng libel itong si Pangulong Duterte. Ito pa, galing po ito kay Panelo mga kaibigan ha, kasi tumawag po sa kanya si Tatay Digong. Itong libel na to guys, unang-una, sabi nila, Pudinet, hindi naman mabigat ang libel dahil wala naman nakukulong yan. Ito ha, take note po. Depende po sa libel yan kasi meron pong nakulong dyan. Kung naalaala nyo, kung kilala nyo, si Mejorada. Sino bang nakakilala kay Mejorada? Libel case yun. Ang kalaban niya si Drilon. Ngayon, totoo naman yun. Meron pong libel cases na wala naman talaga. Minimal lang po yung nakukulong mga kaibigan. No? Mag-bail ka lang. Wala masyadong nakukulong. Eh. May level ng libel na ganun eh. Pero, yung kay Mejorada po mga kaibigan, talagang nakulong siya guys. Dahil nagtago siya eh. Hindi niya hinarap eh. Ilang counts yung libel cases niya, hindi niya hinarap. Pero kung hinarap niya yun, hindi siya makukulong. Pero ito kay Trillanes mga kaibigan, ang sinabi po ni Pangulong Duterte guys, kailangan talagang makulong siya. Sisiguraduhin niyang makukulong ito. Dapat lang talaga masampulan. Dapat mabigyan ng leksyon. Kasi grabe na po ang ginawa eh. Hindi na po, masyado ng personal eh. Kasi ito ganito lang naman kasimple yan eh. Kahit siguro guys, hindi abogado, no? Yung mga ordinaryong tao lang. Paano mo masasabi na meron talaga siyang tinatago si Duterte or meron siyang bank account na may nakadeposit na 2.2 billion na galing di umano sa drug lord. Yan kasi ang sinabi nila eh. Yan kasi ang paratang nila eh. Di ba? Sige, sabihin natin. Sige, okay ha? Just for the sake of an argument, no? Ipagpalagay nga natin, tama ka, Trillanes. Tama ka, meron nga siyang pera doon sa bangko na yan, galing sa drug lord. Okay, bakit hindi mo kinasuhan? Bakit ayaw mong kasuhan? Ilang taon na yan sinasabi mo? Ilang taon ka na nagkahol ng kahol dyan? Wala kang ginawa kundi kumahol ng kumahol. Ilang taon na? Ha, Mr. Trililing? Di ba? 2016 ka pa dyan. Tingnan mo, kung meron talaga siyang pera dyan sa bangko na yan, dapat nag-leak na yan. Dapat nagkaroon na ng irregularities yan, no? Lalabas yan eh. Lalabas at lalabas yan. Hindi naman matatago yan. Kahit sabihin natin na may bank secrecy law, kung talagang nagre-research ka, sabi mo nga, nagre-research ka, sige, kung meron nga talaga, bakit ayaw mo siyang kasuhan? Ibig sabihin, kaya ayaw mo siyang kasuhan kasi walang sapat na ebidensya. Ganun lang naman kasimple yan eh.
Di ba? Katulad nung nangyari kay katulad nung nangyari kay VP Sara Duterte, mga kaibigan. Sinasabi nila confidential funds, ginastos daw nagkaroon daw ng misuse. Pero wala namang patunay. Sabi ng COA, wala naman. O, anong nangyari sa kanyang confidential funds? Dismiss, wala na. Cleared na siya. Cleared na po si VP Sara. O, si Duterte, yung sa human rights niya, ano sinabi ng korte? Ano sinabi ng Supreme Court? Cleared na po, absuelto na po si Tatay Digong sa kanyang human rights, yung mga violation of human rights. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan, wala siyang ginawang irregularities during his time, during his presidency. Ikaw lang, Trililing, ang nagsasabi. Ikaw lang, ha? Ikaw lang bukod tangi. Kaya pala umaligid-aligid ka sa kamera, ha? Kaya pala nakita ka doon. Bawat may Quadcom hearing, andun ka. Kaya naman pala, meron ka naman palang plano. Magkano kayong bayad sa'yo? Ha? Magkano kayo nakubra nito, no? Malamang pinanalo to sa loto, guys. Kasi, noong mga nakarang araw, puro Metro Manila ang nananalo sa loto, eh. Sino kaya yun? Di ba? Nabalitaan nyo ba yan sa nung mga nakarang 2 beses ang nanalo Metro Manila? Tagwa 100 million. Loto yan, ha? Loto yan, ha? Sana all! Sino kaya yun? Sus Maria Joseph. Oh, kung meron talagang nanalo. Ay, wala namang nananalo. Kayo-kayo lang nananalo dyan, eh. Baka nga itong si Trililing nanalo to, eh. Kasi may nagsabi po, ha? May nagsabi pong abogado, si Attorney Harry Roque. Nako. Ang sinabi po na Attorney Harry Roque, mga kaibigan, at kinonfirm niya na meron talagang nagbabayaran dyan sa Quadcom na yan. Kasi narinig daw sa CR. Oh. Sa toilet, ha? Narinig habang umiihi yata. Nagkukwentuhan daw yung mga buaya. Eh, may nakarinig. Parang na-record yata. Alam ko na-record, eh, sabi ni Attorney Harry Roque. Na-record yung conversation. Na talagang nagkakabayaran pala talaga dyan sa Quadcom na yan. Naku. Sabi ni Attorney Harry Roque, ilalabas daw niya yun sa tamang panahon. Naku, Attorney Harry Roque, ilabas mo na. May tamang panahon na naman. Kailan kaya yung tamang panahon na yan? So guys, no, ang point natin dito, mga kaibigan, dahil mahilig kay manira, no? Sinisiraan nyo ang mga Duterte, sinisiraan nyo lahat ng mga Duterte, sinisiraan nyo. Lalo na ikaw, Trililing. Ang point natin dito, guys, kung talagang may kasalanan po si Duterte, no, meron siyang pera doon sa sinasabi mo, dapat kinasuhan mo na. Bakit hindi mo kinasuhan? Wala kang ginawa kundi magkuda. Hinanap mo lang, nag-antay ka lang ng oportunidad na makapagkuda ng kuda. Yan, may Quadcom. Kaya ka andun sa Quadcom, di ba? Kasi ang Quadcom, guys, ginagamit nila, ginagamit nilang platform para makapaghasik ng black propaganda. Kahit saan mo naman tinang anggulo, eh. Diba? Kahit saan mo tinang anggulo. Yun naman talaga ang purpose ng Quadcom na yan, para masira ang mga Duterte. Siyempre, maraming nanonood dyan, eh. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ayusin mo yung salita mo kasi ang daming nanonood. Eh, siyempre, pag sinabi ni Trililing na pati anak niya, drug lord, siyempre, ilang milyon yung nanonood. Hindi naman sa Pilipinas lang yan. Buong mundo nanonood. Dahil marami po tayong mga OFW. Marami tayong mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid na nasa abroad, nanonood din sa Quadcom hearing. Siyempre, pag sinabi mo na pati yung anak mo, drug lord, marami makakarinig niyan, marami nakakapanood niyan. Kaya po si Duterte, guys, sabi niya, mali ang ginagawa mo, unfair ka masyado. Dahil wala naman kayong ebidensya.
Oh. Kaya hindi mo maiwasan na puputok talaga. Kaya po si Duterte nagalit. Di ba? Kasi ano na kumbaga kung tutusin, out of order na yun no? Dapat kasi pinaalis na yan kasi out of order siya. Irrelevant masyado yung sinasabi niya. Kung sa korte yan irrelevant siya masyado Out of order na dapat yun, no? Pwede na mag-object nun yung dependent or kung sino man yung ano dyan. Di ba? I object, Your Honor. Gaganon na dapat yan Oh, kasi lang, hindi naman yun abogado, hindi naman yun korte, at wala naman palang abogado doon. Iilan lang. May abogado pero hindi naman mga miyembro ng committee. Baliktad sila Yung mga abogado, hindi miyembro ng committee. Yung mga hindi abogado, yun ang miyembro ng committee. Giatay kudasay. Giatay ninyo, giahak na mo dia. Di ba? So yun po mga kaibigan, sa totoo lang guys, ito pong ginagawa ni Trililing mga kaibigan. Matagal ko nang hinihintay ito Sabi ko, balang araw, makakatikim ka rin. Matagal ko nang hinihintay na sana makasuhan man lang siya or masampulan man lang si Trililing dahil hindi nga siya tumitigil Di ba? Parang gusto niya guys, gusto niyang mabura yung mga Duterte. Siguro ang gusto niyang makita na nakakulong na si Duterte, yun siguro ang gusto niya. Di ba? Yun siguro ang gusto niya guys na syempre pag nakakulong na si Duterte, baka masaya na siya. No? Baka siguro satisfied na siya pag nakita niya si Duterte naghihimas rehas. Yun siguro, baka siguro tumigil na siya nun. Pero nagkamali ka, Trililing, mauna ka muna.